aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ilang dekada nang umaasa sa mano-manong pagtatanim ng palay ang mga magsasakang tulad ni Kata Obinaryo ng Nueva Ecija. Mababa ang kanilang kita dahil sa taas ng production cost, dulot ng pag-aararo gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming pangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Babawin, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Magandang agam po, Sek. Magandang agham, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonek. Mga kakonek, sama-sama tayo matuto at kilalanin ang iba't ibang programa at kaganapan ng Department of Science and Technology tuwing Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 1 at live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST-TV. Sabayan ni mapanood sa TV Plus Channels 3 at For the Box Channels 45 to 49. At para lahat tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Tayo naging aktibidad sa nakalipas na 2 linggo kahit may mga holiday. Noong March 30 po, inilunsad po ng Department of Science and Technology ang HANDA, the Integrated Platform for Preparedness and Response. Ito ay tugon sa direktiba ng ating Pangulong Marcos na gumawa ng unified platform para sa early warning systems at iba pang impormasyon patungkol sa disaster. Ito ay binuo sa ilalim ng Geospatial Analytics and Technology Solutions or GATES program ng DOST. Ang HANDA ay naglalayong palakasin ang kamalayan ng publiko, patibayin ang mga mekanismo ng pagplano at koordinasyon at magtayo ng mas matatag na mga komunidad sa buong bansa. Kinahaponan ng March 30 naman ay inanunsyo natin ang resulta ng National Competitive Examination or NCE ng DOST Philippine Science High School System. Binabati po namin muli ang 1,738 na learners na nakapasa. Mamaya po ibabahagi po ng ating mga panauhin mula sa Pisay kung ano po itong NCE. Noong March 31 naman po ay diniluhan natin ang National Policy Forum patungkol sa promotion ng eco-friendly crop protection solutions sa Pilipinas. Ito po ay pinapangunahan ng DOST PCARD, katuwang ang United Nations Industrial Development Organization o UNIDO at Financing Agrochemical Reduction and Management Program o Farm Philippines. Nakipagpulong din tayo sa UNESCO Philippine National Commission kasama ang member agencies ng National Decade Committee noong unang araw ng Abril upang pagplanuhan ang mga susunod na aktibidad ng komite. Nitong nakalipas na Lunes naman po ay pinangunahan natin ang Governing Council ng DOST Philippine Council for Health, Research and Development. Sa pagpupulong na ito, nalaman po natin mula sa isang grupo ng mananaliksik na may certain percentage na po ng mga Pilipino ang nagkakasakit dahil sa polusyon. Kaya ang DOST po ay patuloy na isinusulong ang paggamit ng locally developed renewable energy innovations kabilang na ang electric vehicles. Martes po ay pinangunahan natin ang 2026 Luzon Regional Scientific Meeting na may temang UN SDG, Science, Technology and Innovation for Sustainable Development. Ang mga pananaw at kaalamang naborito ay tatalakayin din sa Annual Scientific Meeting. Napaglaban po natin sa meeting na ito na sa kasalukuyan, humigit kumulang 1/4 o 1/3 ng kabuuang installed capacity ng bansa ay nagmumula sa renewable energy. Pinapakita nito na may malinaw na landas para sa higit pang pagpapalawak ng sektor. Tinanggap din po natin sa ating opisina noong Martes ng hapon si Ambassador Jing Quan ng China upang talakayin ang kooperasyon sa agham, teknolohiya at inobasyon, partikular na sa larangan ng AI governance at metrolohiya, layunin ng pagpupulong na palakasin ang kolaborasyon sa makabagong teknolohiya at pagpapabuti ng kaalaman sa agham sa kapayapanagan ng parehong bansa. Maraming salamat po, Secretary Renato Yusolidum Jr. Secretary, at this point in time, ano ba ang ginagawa po ng ang DOST talaga sa nakalipas na mga araw? Alam natin may bakasyon pero nandiyan pa rin kayo. Ano ba itong naging pagpupulong po ninyo sa Ambassador ng China? Well, ang isang kailangan nating gawin bilang isang bansang masigla sa larangan ng science and technology ay makipagkaroon ng mga pagpupulong sa iba't ibang bansa at kasama na ang China sa ating mga bansang may Joint Science and Technology Agreement.
At maliban sa AI na pag-usapan din ang pakikipag-ugnayan sa disaster risk reduction. Yes, sir. At syempre, iba pang mga pwede pang gawin, no? Lalong-lalo na sa pag-aaral ng ocean meteorology na kung saan napakalaki ng pagbabago na nangyayari sa South China Sea at mga karatig na mga bansa ay naapektuhan dahil marami na ring nabubuong mga bagyo dyan, hindi tulad ng dati. Dahil umiinit ang ating mundo. Alright, Secretary, maraming pong salamat. Samantala, alamin muna natin ang lagi ng panahon. May pagulat si Glyza Escollar mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Glyza. Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo, Secretary. At kay Sir, hindi ko po nakuha ang... Onin, ma'am. Sino po? Onin po. Sir, on. Para po sa lagay ng ating panahon, asahan pa rin po sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Magiging bahagyang maulap lamang po ang kalangitan. May kainitan pa rin po ang maghapon at tanging mga papulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang pwede po nating asahan. Sa makatuwid po ay inaasahan pa rin po natin na kahit meron po tayong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay mananatili po ang mainit na panahon ngayon hanggang sa linggo. Samantala, nabanggit ko na po na meron pong bagyo na minomonitor ang Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman po ay huling namataan natin, 2,725 kilometers, silangan po ng northeastern Mindanao. At taglay po nito ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. At bugso naman ng hangin na umaabot hanggang 80 kilometers per hour. Ito po ay pinangalan ng Tropical Storm Sinlaku. Ito po ang kanyang international name. At sa ngayon po ay, although lumiliit po ang chance nitong maging o pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ay asahan naman po na tataas po ng konti ang chance ng mga pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa silangang bahagi po ng ating bansa by next week. Pero in general po, bahagyang maulap lamang po ang kalangitan. Mainit pa rin po ang maghapon at dito sa Metro Manila, ngayon ay inaasahan po natin ang hanggang 38 degrees Celsius po na heat index. At dito naman sa Iloilo, Maguindanao, Zamboanga del Sur at Northern Samar ay inaasahan pa rin po ang 42 degrees Celsius na heat index. Yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escollar, nag-uulat. Maraming salamat, Glyza Escollar. Narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Kauna-unahang Petroleum Engineering R&D Lab sa bansa binuksan na sa Puerto Princesa, Palawan. Sa gitna ng tumitinding oil crisis, formal na binuksan ng DOST at Palawan State University ang kauna-unahang Petroleum Engineering R&D Lab sa Pilipinas nitong March 25, 2026. Ang nasabing Drilling Fluids Research and Innovation o DFRI Laboratory ay tututok sa pag-develop ng locally sourced at murang drilling fluids para mabawasan ang ating dependency sa mahal na imported fuel at mapanatag ang energy security ng bansa. Ang hakbang na ito ay pangunahan sa tulong ng DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o DOST PSURD at Institutional Development Program o IDP. Dahil sa world-class expertise at strategic location ito sa Palawan, inaasang magiging game changer ang pasilidad na ito sa pag-manage ng ating sariling oil, gas at geothermal resources para sa mas murang kuryente at langis sa hinaharap. Mga teknolohiya at inobasyon patungo sa pandaigdigang merkado. Yan ang layunin ng Propel Business Hub and Exhibit Center na inilunsad sa DOST Compound. Para sa karagdagang detalye, narito sa DOST TV correspondent Dave Caragayan. Mga teknolohiya at inobasyon patungo sa pandaigdigang merkado, yan ang layunin ng Propel Business Hub and Exhibit Center na inilunsad sa DOST Compound nitong March 31. Sa pagbubukas ng Propel Business Hub, target nitong mas pabilisin pa ang komersyalisasyon ng mga makabagong teknolohiyang likha ng mga Pilipino. Yung Propel program ng Department of Science and Technology ay basically ang ginawa niya, binuo niya lang yung mga programa or serbisyo na nandito na sa Department of Science and Technology.
Tulad halimbawa ng legal services ng TAPI, intellectual property management, market-driven R&D. Tampok din sa pagbubukas ng Propel Business Hub ang mga teknolohiya na binuo katuwang ang Department of Science and Technology. Kasama na dyan ang WannaKnow, isang artificial intelligence o AI-powered chatbot na binuo ng DOST Advanced Science and Technology Institute na naglalayong magbigay ng agarang access sa mga impormasyong pang-agham, teknolohiya at pagnenegosyo. Sa pamamagitan nito, mas napapadali ang pagkuha ng mga kaalaman at solusyon na maaaring magamit ng mga Pilipino sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at negosyo. Halimbawa, magtatanong kami, business idea, maghahanap ka ng business idea, ano kayong technology, pwede mong tanungin si WannaKnow, anong magandang business ang related sa sabon, or sa skincare, or sa bamboo. So, lahat ng mga yon may mga technology si DOST doon. So, magpo-provide siya ng mga sagot. Ano yung pangalawang sinabi ko? Collaboration. Ibig sabihin nito, it will parang bridge itong mga researchers na to o yung mga startup companies dito sa mga investors at saka sa mga talagang ipapartner sila. Or it can also bridge universities, SUCs with MSMEs, no? Para naman kay DOST Secretary Renato U. Solidon Jr., ang pagbubukas ng Propel Hub na ito ay para matiyak na ang mga imbensyon ng mga Pilipino ay hindi lamang nananatili bilang isang pananaliksik, kundi nagiging kapaki-pakinabang na produkto. Paraan din ito upang makalikha ng trabaho at tumugon sa pangunahing pangangailangan ng bansa, gaya na lang sa sektor ng enerhiya, kalusugan, kalikasan at agrikultura. The Propel Business Hub represents our firm commitment to move beyond research publication and toward real commercialization. Our goal is clear. Filipino innovations, again, must not remain on the shelves. Through our innovation hubs and now through Propel, we are institutionalizing stronger linkages among government, academe, industry, and investors. We are building a seamless pipeline from ideation to validation, from prototyping to production, and from local adoption to global competitiveness. Sa pamamagitan ng Propel Business Hub, inaasahang mas mapapalakas pa ang ugnayan ng mga mananaliksik at iba't ibang sektor sa pagnenegosyo. At para masiguro na ang pamumuhunan sa agham at teknolohiya ay magdudulot ng mga konkretong benepisyo sa pagunlad ng ating ekonomiya at lipunan. Christian Caragayan para sa DOST Report. Mga kakunek, agam nyo ba na maaari na maging next-gen experts ang inyong mga anak? Tutok lang, dahil yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw, magkabarigad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik ang Radyo Siyensya, ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakuneg, pangarap ba ng inyong anak o kaya kapatid na maging susunod na innovator o scientist ng ating pambansa? Alam nyo ba na ang pintuan patungo sa world-class STEM education ay muli nagbubukas? Tama yan, Onin, dahil ngayong hapon, makakakwentuhan natin ang nangunguna sa paggabay sa ating mga future scientists.
Siya ang tumutulong na hubugin ang susunod na henerasyon ng mga Pinoy scholars sa ilalim ng Philippine Science High School System. Makakasama natin ang Executive Director of the Philippine Science High School System, si Dr. Ronalie N. Orteza. Magandang agham, Doc Ronalie. Magandang agham po, Secretary Rene and Sir Onin. Doc Ronalie, para po sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong National Competitive Examination 2026 ng Philippine Science High School? Ang Philippine Science High School National Competitive Examination, sir, ito ang pangunahing paraan ng ating system para po makuha at masala po ang mga papasok sa Philippine Science High School System. Ito ay isang aptitude test na kung saan kasama po dito ang verbal ability, scientific ability, mathematical ability, at ang abstract reasoning. So yun po ang coverage po ng ating National Competitive Exam. Ito po ang mekanismo upang makita natin kung sino po ang mga batang papasok sa ating eskwelahan. Ayan. Dok, sinasabi po nila ng NCE is more than just an entrance exam. Paano po ba natin nadedetermina kung ang isang bata may potensyal na maging future scientist? Nabanggit ko po kanina na ito po ay isang aptitude test, Sir Onin. So, kung sinabi po nating aptitude test, ito ay measurement or assessment na kung titignan kung gaano po ang critical thinking and then ang scientific processes ng isang bata. So, ang ating examinasyon na National Competitive Examination na 4 po ang components, sinasala po niya ang ating mga bata para ready po sila sa ating rigorous STEM curriculum sa Philippine Science. Ang tingin ko ang kagandahan ng resulta sa 4 na subject ay yung abstract reasoning na nagtetest ng critical thinking. Mataas ang average. Ibig sabihin, yung ating mga kabataan na kumuha ng NCE ay nandoon yung kakayahan na magproseso ng mga ideya at ang kailangang idagdag sa kanila yung mga core subjects like math and science. Maganda ang resulta dahil they are really into it, no, yung critical thinking. Kasi kailangan na tayo mag-improve sa the way yung ating educational system is being run from memorization to process thinking, which is critical thinking. Ano ba ang pinakamalaking difference sa pag-aaral sa PSI kumpara sa ibang eskwelahan pagdating sa STEM education, Doc Ronalie? May kaibahan po ang pag-aaral po sa Philippine Science High School. Nasabi ko po kanina, it's a rigorous STEM curriculum. So kalidad po na science, technology, engineering, and mathematics po ang kukunin po ng mga estudyante po natin dito. Hahasain po sila para po maging future scientists, mathematicians, engineers, and innovators po ang mga batang ito. So kalakip po sa curriculum po natin, meron din po tayong mga support programs na tinatawag po naming LEAP. Ito po ang Leadership Enhancement Program. Meron din po tayong Science Immersion Program. Meron din po tayong Alternative Learning Program. So holistic po ang development po ng isang bata sa Philippine Science High School System. So, syempre po, ang pinakamaganda po, kaibahan po ng ating programa, ang ating mga bata ay may stipend po, sir. So, meron po tayong binibigay na allowances sa mga bata po, and they are being categorized based on the socio-economic status po ng kanilang pamilya. Napakasarap po ba na sekretary na pumasa sa National Competitive Exam, Doc Ronalie, ano po? Pero marami po tayong kababayan sa remote areas o probinsya na paano po natin sinisiguro na ang PSHS system na may equal opportunity ng lahat, lalo na po yung mga batang galing public schools? Kasama po talaga sa programa po namin, sir, ang bilangin po ang numero ng munisipalidad na naiikot po namin para sa aming National Competitive Exam Caravan. So meron po tayong kinakandak every year. Actually, nag-start na po ang ating NCE campaign. So pinupuntahan po ng ating mga rehiyon and even the Office of the Executive Director ang mga eskwelahan kung gaano man kalalayo po ito. Kasi ang target po namin, sana po sa bawat munisipalidad ay merong isang qualifier. Pinakamaraming kumuha ng mga examination ay galing sa public school in terms of percentage. Kaya nakikita din dito yung talagang pagsisikap ng ating Philippine Science High School na maabot ang ating mga public school sa public school sa iba't ibang lugar.
Pero pagdating sa porsyento ng pumasa versus nag-apply, marami pa rin tayong nakita na mas mataas ang passing percentage ng mula sa private. Pero overall, mas marami siyempre ang scholar from public school. Yes, sir. Gusto ko lang banggitin yon kasi kailangan din nating mapataas ang antas ng pagtuturo sa mga public schools. Ngayon, Doc Ronally, paano naman yung mga hindi pinalad ng grade 7? May chance pa ba sila na mag-transfer grades 8 or 9 sa pamamagitan ng LAKE? At ano ba tong LAKE? Secretary, meron po. Basta po. Lucky ba yon? Lucky sila pinalad? Ano ba yan? Lucky to be lucky qualifiers po. Ang lucky po, ito po. LAQE, LAQE po. Lateral Admission Qualifying Examination po ang lucky na ito na binabanggit ni Secretary. Ito po ang aming pagbubukas kung meron po tayong available slots. So, hindi po ito automatic po. Pero ino-open po namin ang examinasyon and then later kapag po meron po kaming nakikitang available slot, then matatawagan na po yung lucky na lucky qualifier po. Alright. So hanggang 7 incoming grade 8 at incoming grade 9 lamang po ito. Alright. Pag-usapan naman po natin, ma'am, itong Expanded PSHS System Act. Paano po ba ito babaguhin ang mukha ng science education sa Pilipinas sa susunod na 5 taon? Actually, sir, napakalaki po at napakaganda po ito na programa ng ating gobyerno sapagkat yung dati po na 1,920 slots po natin, kung madadagdagan po ang ng isang campus, kasi at least 2 campus po sa bawat rehiyon po ang panukalang ito. So, madadagdagan po ang slots po at mas madami na po tayong slots for this scholarship program ng Philippine Science High School System. So, mas mapapadami na po natin at mas marami na pong galing sa mga malalayong lugar ang ating matatanggap po na scholar ng Philippine Science High School. Siguro in terms of number, kasi 120 students per year. Opo. So kung every year times 10 campus ang nasa batas, di 1,200. Opo. So every year yan na dagdag, no? So kung susumahin mo, napakarami ng Pisay students from grade 7 to 12 kung sakali man at dagdag na sila ng mga grade level. Ngayon, dahil sa announcement at pagpasa ng batas, napakarami ng excited sa expansion. Saan region po ba tayo magkakaroon ng mga bagong campuses at kailan po natin ito pwedeng asahan? Ang pagkakaroon po ng bagong campuses po ay nasa powers po ng ating Board of Trustees. So sila po, base sa datos na ibibigay po ng admissions, titingnan po natin kung saan po ang maraming qualifiers ng mga nakalipas na National Competitive Examination po. So sana po, sa mga interesado nga po, sana magpasa lang po sila ng intensyon, pero i-evaluate po ng ating Board of Trustees kung sino ang rehiyong mauunang maging dalawa. So, Kasi batay pa rin sa sayang kung wala naman masyadong pumapasa sa region na yon at magtayo ka, hindi mapupuno ang slot. So, yun yung kailangan natin. So, importante na maliban sa interest, talagang mas maraming pumasa sa region na yun. Alright. Para naman po sa school year 2027-2028, ano po ang mga critical dates na dapat pong tandaan ng mga aplikante at kailan po magbubukas ang application at kailan ang mismong exam? Yes sir, nagsimula na po ang ating kampanya para sa nalalapit na National Competitive Exam for school year 2027 to 2028. So nag-open po kami noong April 6, 2026 at ito ay magtatapos po sa November 7, 2026. Alright. Ito ma'am yun. Alright. Ito, paalala ko lang mama, banggitin ko sa ating mga nakikinig sa ating March 30, 2026, release ng NCE results. Tama po ba? Tapos na. April 24, 2026, deadline for confirmation of main campus principal qualifiers. Yun, magsasabi sila. Ayan. Kung talagang papasok sila sa campus na yun. Ayan. At isa pang date, May 4, 2026, deadline for confirmation of regional campus principal qualifiers. Ayan. Eto pa, isa pa ito. Kasi kaya kailangan mag-confirm. Kung hindi sila papasok, meron pa tayo mga bata na hindi pa nakasama doon sa mga pumasa na
Pare-pareho naman ang score, malapit lang. Tama po. Na sila ang papalit doon. Alright. Ito pa mga kaibigan, ang date na ating po dapat tandaan for school year 2027-2028. April 1, tapos na ito. Di po ba? Commencement of application period. November 7, 2026, application deadline. At January 30, 2027, examination date. Ayan po. Para sa susunod na taon. Para sa susunod na taon. Ayan. Ayan. Doc Ronaldie, baka meron po kayong gustong pasalamatan sa mga, lalo na yung mga eskwelahan na may mga pinangmataas na bilang ng mga examinees. Yes, sir. Actually, itong nakalipas na National Competitive Examination, nakatala po kami ng mga eskwelahan with the most number of examinees. Kasama po dito ang Tambo Central School ng Lanao del Sur with 139 examinees. Isa po itong public school, Adriatico Memorial School ng Oriental Mindoro with 133 examinees. At gusto rin po naming pasalamatan ang IBN Siena Integrated School Foundation ng Lanao del Sur, isang private school with 96 examinees. So yun yung top 3 po natin na schools with the most number of examinees. Ayan, kahit malala yung lugar, maraming Tama po. Our congratulations po sa mga estudyante pumasa dyan po sa mga lugar na binanggit ni Dr. Maraming salamat, Dr. Ronaldie Orteza, ang Executive Director ng Philippine Science High School System. Magbabalik po kami mga kaibigan at sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang academic operations, curriculum development at ang student welfare ng lahat ng Pisay campuses. Tutok lang, magbabalik agad ang Radio Siyensya. Sa DOST, konektado ka. Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Welcome home natin ang ating mga kababayan na mula sa Middle East. Meron tayong mga social workers who can do mental wellness first aid. Meron din tayong sustainable livelihood program para makapagsimula sila ng mga maliliit na mga negosyo. Pagka wala tayong ganito, yung mga produkto natin na hindi tumatagal, pipilitan kayo ibenta dahil masisira, hindi magagamit. Kaya nga namin ginawa ito para mas magandang kita ng ating mga farmer. Sa ngayon po, itong bagong sistema na may solar na po kami, malaki pong kagaanan to para sa amin. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking magbabago para sa aming mga magsasaka. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos. Hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. Ang gusto natin, as convenient as possible, as easy as possible, at as quick as possible na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Hindi natin kontrolado ang presyo ng langis sa mundo. Isa lamang ang aming pamantayan, agaran, pinakamabilis at direktang mararamdaman ng ordinaryong Pilipino, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa pagkain, sa pamasahe, sa kuryente, yan ang mga hakbang na aming inuuna. Sinabi ko sa DOH na tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo nila. Ngayon po, meron na kaming pag-iimbakan ng aming mga inaning sibuyas. Tsaka mas nabigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing namin. Ramdam namin ngayon na talagang ang focus niya ay tignan kung ano yung sitwasyon ng mga magsasaka. Lahat ng kailangan namin nandito na. We don't have to go to other places. Nakikita ko doon ang mga kababayan natin na nagpupunta na lang kapag malubha na ang sakit. Dito ako para ibigay sa kanila aking serbisyo na tulungan sila. May iwasan ang traffic dito. It will save approximately 1/2 hour ng traffic sa ating mga commuter, sa ating mga travelers. Patuloy natin pinabubuksan lahat ng mga kalsada upang mas madali ang magiging travel sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na may Holy Week. Be law enforcers who will bring closure and justice to our people, and never forget your duty to the Republic. Always keep in mind that your oath is tied to the Republic and the Filipino people alone. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Mga ka-connect, talagang malaking oportunidad ang dala ng siyensya at teknolohiya sa bawat sulok ng bansa. Pero syempre, habang lumalawak ang ating campuses, kailangan din masiguro na ang kalidad ng pag-aaral sa loob ng bawat silid-aralan ay nananatiling gold standard. Kaya naman, para pag-usapan ng academic operations, curriculum development, at ang student welfare curriculum at ang buhay ng ating mga scholars, makakasama natin ang Deputy Executive Director ng DOST Philippine Science High School System na si Dr. Shana Faith M. Ganela. Magandang agham, Ma'am Sheena. Magandang agham po, Secretary Ne and Sir Onin. Doc, kilala ang Pisay sa pagiging top tier pagdating sa science at math. Ano po ba ang secret ingredient ng inyong curriculum na nagpapatatag sa mga scholars natin sa global stage? Secret ingredient. Siguro hindi na talaga secret ito, no? Pero yung curriculum po ng Philippine Science High School System ay hindi lamang tumututok sa lalim or depth ng ating mga subjects as science, technology, engineering, and mathematics, or commonly we know as STEM, but the entire curriculum experience actually provides them opportunities na ma-improve or ma-develop nila ang kanilang critical thinking at problem-solving skills. So, ang curricular experience ay hinahasa silang magtanong, mag-isip, at humanap ng solusyon sa mga real-world problems. So, entirely sa subjects nila at sa different extracurricular requirements nila, ay nabibigyan sila ng opportunity na mahasa po itong dalawang skills na para sa amin ay napaka-importante no, for future scientists po natin. Ayan. Ngayon mabilis po ang pag-angat ng Artificial Intelligence or AI at Data Science. Paano po natin sinisiguro ng ating mga turo sa Pisay ay laging future ready? Ayan, yung term kasi na future ready, parang buzzword na, no? Pero syempre, tayo po sa Philippine Science High School System, gaya ng ibang mga educational institutions here and abroad, we make sure ng ating curriculum ay updated. So, regular pong ating curriculum review. In fact, right at this time, nasa process po tayo ng curriculum review at we made sure na kasama po yung mga upgrades or updates natin, kasama na yung inclusion ng mga subjects natin sa AI, data analytics, and other emerging sciences natin, which we believe importante, no, na maisali natin ngayon. So, sa ngayon, ang curriculum namin for implementation under the enhanced curriculum ng Philippine Science High School ay sa grade 7 and 8. By next school year, grade 9 na po. And so, hanggang magsispecialize po sila, hanggang grade 12, ay naipapasok na po natin itong mga bagong subjects natin. At ito po ay in partnership din sa mga industries para we make sure na align din po sa pangangailangan ng industry here and abroad. In particular sa AI, paano nyo in-incorporate ang AI dyan sa sinasabi mong updated curriculum? AI, to be specific po, ito po is kinukonsider namin sa isang mga electives namin. Pero at the same time, incorporated din po yung idea of it in making sure no, yung ating mga estudyante are able to responsibly use. Aware sila na artificial intelligence is there and it's gonna stay. No? And our role is to make sure that they will be able to responsibly use this technology for them to really learn the best out of what we offer them in the curriculum. So we are preparing for the possibility of including it in one of our electives while we're ensuring that they are well aware and responsibly able to use artificial intelligence. Diyan po sa Pisay, hindi lang basta nag-aaral ang mga bata, kundi gumagawa rin sila ng mga research projects. Opo. Gaano kahalaga ang science research sa training ng ating mga scholars? Napaka-importante po sa amin yung science research kasi ito po yung avenue nila, no, na they will be able to discover, to innovate, to invent, and possibly welcome na pwede din sila mag-fail, no? Kasi 'di ba yun naman ang reality ng researches. Hindi lahat right away successful. So eventually ito yung mga avenues that we give them the opportunity to be trained as future scientists themselves. So in fact, meron po kaming school-wide research activities, no? And system-wide meron po kaming research summit kung saan sila po ay nagbibida ng kanilang mga galing sa researches at they are presenting their work
works before panel of experts, and doon nagiging technical sila about their scientific works. Pero always we make sure meron kaming parang community science presentations. Doon naman ay nililaymanize nila ang kanilang mga presentations para yung mga young audiences, mga young future scientists na enthusiasts ay naiinganyo, na-appreciate ang kanilang mga nagagawa sa community. Tama po. Doc, ano po yung, ang vision po ng DOST ay magkaroon ng competent and innovative human resources. Okay. Paano po sinisiguro ng PISAY na ang ating mga graduates hindi lang basta magagaling, kundi talagang magsisilbi at mag-aambag sa S&T workforce ng Pilipinas? Tama po yan. Kami po sa Philippine Science High School, we make sure at the very beginning, upon even sa campaign pa lang, alam na nila anong purpose ng mandato ng Philippine Science High School. They are trained to be future scientists na talagang mag-give back sa Philippines. Sila po ang ating magiging kaakabay sa pag-angat ng Pilipinas sa larangan ng siyensya. So, may controls natin, number 1, may kontrata po sila. So, pagpasok nila, alam nila na kailangan nilang mag-pursue ng college degrees aligned sa STEM. At definitely, it is because they have to enroll in a STEM degree, eventually get into STEM careers in the future. So, kahit sa intake interview pagpasok, kinaklaro po namin yan sa estudyante at sa mga parents. So, nai-engrave po sa kanila ang role nila kasi hindi lang excellence ang goal natin, dapat excellence with purpose. Para naman sa mga magulang na nag-aalala sa gastos, kaya nyo bang i-enumerate sa amin ang mga privileges na natatanggap ng ating mga PISAY scholar? Kagaya ng free tuition, stipend, magkano ba at meron pa bang iba? Yes, opo. Since the Philippine Science High School is operating on a scholarship basis, so yes, definitely we are operating because ayaw nating ang kanilang kahirapan or ang finances would be a reason na hindi nila mapursu ang kanilang mga pangarap kung may mga potential sila sa area ng STEM. So, tama, number 1, sasabi mo na Secretary, ay free tuition po tayo. So, wala silang babayarang tuition. And on top of that, ay meron pa silang monthly allowance. So, naka-socialize ito depende sa kanilang mga monthly incomes ng kanilang families, ano? So, ang pinakamataas natin, yung full scholar natin, approved for this year, starting this year, is actually ngayon 8,000 na. So, paiba-iba ito, depende sa kanilang scholarship category, based sa kanilang socioeconomic status. Ang pinakamababa naman natin ay 500. Yun po sa mga medyo naaangat sa buhay. Ano? So, aside from that, yung ating mga full scholars ay may free round-trip transportation naman na expenses na nire-reimburse natin. May uniform allowance din sila. Ilang beses yung free round-trip? Sa isang taon po, isa lang. Isa lang. Pero may dormitory po tayo, privileges, no? So sa mga malayo ang kanilang tinitirahan sa campus ay nagpo-provide po tayo ng spaces sa ating dormitory. So they can avail that, and to a very minimum fee lang, 60 pesos a month. Nako. So yun lang po, and napakapalad ng mga estudyante talaga. Yes. Wala silang gagastuin sa libro, no? Whether it is the physical book or digital books, provided po yan ng school, no? So, basic requirements ng estudyante and more ay napoprovide po natin. Ayan, naku. Napakaganda po niyan, ma'am. Ngayon po magkakaroon tayo ng mas maraming campuses dahil sa RA 12310. Paano po natin masisiguro na ang kalidad ng edukasyon sa Ilocos or sa Mindanao kapantay ng kalidad sa main campus po, dyan po sa Diliman? Yes. Baka mag-react si Director Ronald, galing siya sa campus. Magaling ang campus doon. Opo, sir. Pati sa Mindanao. I think common na tanong din naririnig din Yes, namin yan, napakarami na ng mga campuses, paano nyo pa na-maintain yung quality natin. So, syempre, from main campus natin hanggat sa regional campuses natin, 16 altogether, and possibly madagdagan natin sa expansion law, ay sinisigurado po natin na ang ating quality ay hindi po magkakaiba-iba, whether na sa Mindanao ka man o sa Ilocos ka o sa iba't ibang bahagi ng bansa yung campus ng Philippine Science High School. Kasi po, number 1, we are operating as a system. So one system of governance. Isa lang po yung curriculum na nating ini-implement. Isa lang po yung mga operating procedures natin, lahat ng mga mechanisms natin. We are ensuring na isa lang po yun. Kaya
kahit saan Kahit saan ka tayo, pumasok. saan po tayo ba sulok ng bansa, Mhm. ang Philippine Science maintains the same quality of education. Tama po. Ngayon, kailangan din nating ng magagaling na guro. Kasi hindi lang pwedeng magagaling na estudyante. Tama po. Ano po bang ginagawa nating upskilling para sa ating mga faculty members para masabayan ang mga students? Naniniwala po talaga kami, totoo yun, na it is worth investing yung ating mga guro. Kasi napaka-epektibong instrumento sila to deliver the quality education that we are promising. So, sa campus level, there's always an in-service training para sa ating mga guro. Sa system-wide or national level, we always have our National Teachers Convention din. To which all of the teachers in the campuses in the different regions are come together for a national training. And besides that, nagpo-provide pa tayo, nag-allocate pa tayo ng certain amount in the campus level to support yung mga pinupursu na mga training ng ating mga teachers. And again, on top of that, every year nagpo-provide po tayo ng slots para sa full scholarship, with pay, study leave with pay para sa ating mga teachers. So that's 1 per unit yung allocation natin. So whether it's local or abroad, nagpo-provide po tayo ng mga ganung opportunity sa ating Hindi mga lang teachers. Pisay, pati DOST ay nagbibigay ng scholarship Marami para po sa kanila ay masigurado. STI scholar, Tama po, sir. DOST. Saka may special program ang DOST para sa kanilang empleyado. Yes. Alright. Doc, para po sa mga estudyante na nangarap, pero natakot kumuha ng NCE 2026, ano po ang inyong payo para sa kanila? Natatakot. Naku, naririnig din namin yan. Takot kami, baka masyadong mahirap, hindi ako papasa Yes, dyan. ma'am, may mga ganyan Pero talaga. siguro yung mindset na gusto naming i-encourage sa lahat na nakikinig sa atin ngayon o nanonood, ay wag po kayong matakot kasi ang Pisay po ay para sa lahat. Lalo-lalo na kung alam nyo, kung kayo estudyante ngayon sa elementarya, grade 5, grade 6, na alam nyo ay talagang ito yung area of interest ko, may potential ako dito. Kung ikaw naman isang magulang, nakikitaan mo ng potential lang yung anak, please take your chance. Wag po kayong matakot. You'll never know until you take it and you have that chance. So, kung kayo po ay magsisikap lang mag-aral, mga magulang, nagsusuporta kayo, may potential ang anak nyo, high ang chances po na makukuha kayo. So, sana po mawala sa isip natin yung takot and let's go ahead, take this chance po. Wala namang mangyayari. Kumuha Wala. lang. Yes, for the better. Baka may gusto po pa kayong sabihin, batiin at pasalamatan. So, una-unang pasalamatan ko yung DOST, STII, of course, Secretary Rene and Sir Roy Onin for this opportunity na binigay sa amin at continued support sa promotion natin ng Philippine Science High School Scholarship Program at sa lahat na nakikinig, sa mga magulang at sa mga aspiring future nating mga Pisay scholars. Ano po, alala nyo yung nasabi na kanina mga important dates, lalo for the next cycle na for school year 2026, tama ba? 2027, 2028. So, nagsimula na po yung ating application period ng April 6. Ang deadline ay November 7. Yeah. So, please do think about it, pray about it, talk with your parents. So, sana po, we look forward to having you as one of our applicants and possibly future Pisay scholar namin. Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Sheena Faith M. Ganela, ang Deputy Executive Director ng DOST Philippine Science High School System. Ayan. Samantala mga kunek, oras na para malaman natin kung ano pa ang kaganapan ng ating mong kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Sa susunod na linggo po ay ilulunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Laguna. Ilulunsad din po ang Smart Metro Platform sa Iloilo City na may layuning isulong ang kolaborasyon na nakabatay sa datos sa pagitan ng national government, local government at mga mamamayan sa Western Visayas. Maraming salamat sa kanila mga kagunag. Yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. Muli ako niyong kapatid sa Impabuid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Silidom Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST
Konektado Ka, One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.